Okay, so magandang hapon po muli sa inyong lahat mga ginigiliw na mga kaibigan. Ngayong hapon naman ito ay gusto kong mag-share sa inyo ng aming munting karanasan noong 2 linggo na ang nakakaraan. Yan, so nagkasakit po yung aking wife 2 Sundays ago at dito sa kinalalagyan namin dito sa Thailand ay napakahirap ng public transportation. Kanya-kanyang sasakyan ang mga tao dito at kung may public transportation po man yan ay naka-schedule lang tapos mahirap mag-abang sa kalsada at kailangan talaga naming pumunta sa hospital. So, first thing ay tumawag kami sa isang Filipino kung siya ay available na pwedeng maghatid sa hospital at siya ay nag-agree agad, ano? So, ang title kasi natin ngayon ay God is in control. Yan, so gusto kong i-share na God is in control talaga. So, nag-agree siya na ihatid niya kami. Tapos, pagdating dun sa hospital, wala yung kailangan na doktor na OB-GYN. Kaya sabi niya, lipat tayo dun sa hospital na yun. So, lumipat kami dun sa kabilang hospital. At pagdating dun ay available yung doktor na kailangan para dun sa kanyang karamdaman. At hindi pa siya umalis agad. Sa pagkahatid niya sa amin, talagang hinintay niya na yung proseso ay maalaman kung ano ang kailangang gawin. Nung sabi ng doktor na kailangan i-admit yung aking asawa, ay saka pa lang siya nagpaalam o sabi niya, so okay na, i-admit, so alis na ako. Kasi wala na akong gagawin dito. Pero i-guide niya kami sa lahat ng aming mga gagawin. Tapos, nung okay na ang lahat, ay saka pa lang siya umalis. Pagdating dun sa hospital, dito sa Thailand po ay karamihan ay napakahirap maki-communicate sa kanila sa English. Kaya struggle pa sa communication sa English. Pero makikita natin sa situation na ang Diyos ay naglalaan ng mga tao na mga tutulong. Alam niyo po kung bakit? Doon sa pagdating namin, ilang minutes na lang ay shifting time na nila. Mayroong isang nurse, siya ay nakakaintindi ng English. Yan. So, nakausap namin siya ng English at naalaman niya na galing kami dito sa Muaklek. At ang sabi niya, doon ako nag-aral sa Adventist International University. Sabi niya, at nung patawagan sa kanya yung nurse ng school na pinagtatrabahuhan po ni May, ay nalaman na magkakilala sila, senior niya lang sa university. Yan, so yung struggle po sa pag-uusap ng English ay na-eliminate kasi sila na nag-usap sa kanilang language. At nagkaintindihan sila ng maayos. Yan, so inirelay na lang kay May nung nurse ng school na fluent sa English yung kanilang napag-usapan. So ang sabi, okay, so ikaw ay i-admit. Ngayon, bago i-admit, siyempre kailangan yung financial part. Kaya tumawag yung nurse ng school dun sa admin. Pagkatawag dun sa admin, nagsabi lang ng admin, okay, go, i-admit na yan. Kasi kailangan admit. Yan. So napakabilis lang po nung at yung transaction, parang ganun, kung saan napaka-smooth nung flow ng pag-admit sa aking asawa. Walang napakaraming pinag-usapan. Yung admin ang sabi niya agad, sige, go na yan. And then, kinausap yung nurse ng hospital at saka yung doktor at nag-agree agad sila. Yan. So, the next day, kailangan magkaroon siya ng procedure para dun sa kanyang nararamdaman. Yung sabi ng doktor ay around 45 minutes to 1 hour procedure lang yan at matatapos na. And in the afternoon, ay i-discharge ka na namin. Sabi niya. So, the next day po, agad-agad, pagdating nung time na sinabi,
inilabas siya ng kanyang room at yung care na kailangan niya mula nung gabi hanggang nung umaga na papunta siya sa operating room ay napakaganda ng service na binigay ng hospital hanggang sa makalabas. Yan. At sa financial aspect po, ang nag-usap na lang yung admin at saka yung hospital. Hindi na kami sinama doon sa usapan. Yan. At ang maganda pa, nung i-discharge na kami, kailangan na naman ng sasakyan. Ano po? At pagtawag nung aking asawa dun sa mga Filipino na may mga sasakyan ay after ng 3 tao na kinontak, busy yung 2. Yung naghatid sa amin ay mayroong ginagawa din. So yung pangatlong tao po na kinontak ay nag-agree. Sabi niya, okay, pagtapos ng class ko, tapos na ako ng class, sunduin ko kayo, hintayin niyo ako. Yan. At maliban po doon, napakaraming mga tao nag-offer ng kanilang mga prayers para sa maging successful yung procedure na gagawin kay May. At sa guidance po ng Diyos, yung procedure ay naging maayos. Pero kung titignan po natin, mula umpisa hanggang natapos, makikita natin na God is in control dahil naglaan siya ng mga tao na tutulong para yung procedure po ay maging maayos. Yung sa loob ng hospital, given na yun, kasi may doktor, may mga nurses. Pero makikita mo na kahit doon sa loob ng hospital, dahil mayroon pong language variation, ay may ginamit pa rin ang Diyos para maging maayos yung communication. Kasi shifting time, pero nandun pa yung nurse na kung saan nakakaintindi ng English. Yan. At pag-uwi po namin ng bahay, nakauwi kami ng maayos, nakarating kami ng maayos. Ang guidance ng Diyos ay naramdaman namin at naranasan namin, binigyan si May ng 1 week na pahinga. At ngayon po ay nakabalik na siya uli sa kanyang work. So, nagpapasalamat po tayo ng marami sa Diyos sapagkat may mga pagkakataon na hindi natin nalalaman na bago pa natin kailanganin ay ibinigay niya na. Yan. So patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon na siya ang may kontrol ng lahat. At isipin natin na ang lahat po nating ginagawa ay maging blessing sa iba at magbigay ng papuri sa Diyos. At kung nagbibigay tayo ng papuri sa Diyos, wala tayong mga pangangailangan na hindi niya ipagkakaloob. Kung kayo po ay na-inspire sa message po na ito, ay please share naman po sa iba. Thank you so much.